gabi sa tanan, mga kaigsunan, o bisan man sa siguro nagsunod din sa ato ang online. Mayong gabi kaninyong tanan. Magasugod na usab kita sa ato ang usa ka oras nga Bible study. O sa pagsugod niini magabasa ako din sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuhan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyugan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Verse 13, ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Kay magaadto tas pagampo ta. Amahan mo nga Dios na iningatak na sa kagabion, kami magaduol da sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imuhang mga kabubuton sa among makinabuhi, nga diin magasunod lamang kami dahil sa imong plano ug katuyuan, kay mao man ang pinakaimportante nga bahin sa among kinabuhi, mao ang pagtuon sa imong pulong, mao ang pagsimba kanimo sa kamatuoran. Father God, uban ni kami ni nga gamay nga oras nga among gigahin kada Huwebes. Naghangyo kami nga makakaton kami sa imong pulong sa yanong nga paagi through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Tabangi bisan man na imong mga kaanakan, lamdagi sila sa lamdag sa Espiritu Santo. Tabangi imong alagad, salamat sa kaalam nga imong igahatag. Nagato ako nga limitado lamang ako. Without you, I can do nothing. So Father God, I just commit my life unto you, and I pray that your name will be magnified and be glorified in our midst. This I ask in the most precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Okay, sa milabay nga Huwebes atong gitunan ang redemption, o karon din hinausab kita sa reconciliation. Ang atong passage makita usab sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 18 ngadto sa 20. Now there is reconciliation describes the sum total of all that Christ did on the cross to remove the natural barrier of antagonism between God and mankind. So adunay babag between God and man, no? In fact, sa barrier, unom kabuk ang babag dito sa barrier, o wala gyoy mabuhat ang tao nga makabalik siya sa Dios sa iyang kaugalingong kahimuan, o bisan man sa iyang kaugalingong abilidad, sa iyang kaugalingong merito o sa iyang kaugalingong abilidad, no? Wala gyud mabuhat ang tao, dili kaya niya nga lutson ang Dios pinaagi sa bisan unsa niyang pagabuhaton o sa bisan unsa niyang paningkamot o bisan man sa iyang mga hunahuna. Walay madawat sa tubangan sa Dios. Christ's work on man's behalf replace enmity with peace, allowing every person the opportunity to have eternal relationship with God. So, kung atong pagkatanahon, ang buhat yun ni Kristo Jesus, may nahimong grasya nato. So, Christ's work on man's behalf replace enmity with peace. So, kung walay trabaho ni Jesus Christ sa cross, wala gyud reconciliation. Dili kita pwede mapasiguli ngadto sa Dios. We are totally depraved
we are spiritually dead in the sight of God and separated from God. So, allowing every person the opportunity to have eternal relationship with God. Ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, naghatag siya og opportunity ni bisan kinsa. Gitagaan ta niya og opportunity og mo nang kita karon dinhi nakaambit na tas kaluwasan tungod sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Just remember, wala gilaing dapat tuuhan ng usa ka tawo kundi ang grasya sa Dios. Ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. So diri sa 2 Corinthians 5:20, 2 Corinthians 5:18 ngadto sa 20, nagaingon dinhi, og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Wala gyud atuwa sa verse 18 pa lang, no? Wala gyud atuwa. Sa pagsulti niya diri sa verse 18, og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Verse 19, nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip bato kanila sa ilang kalapasan ug nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli. Verse 20, busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Now, there is a doctrine of reconciliation. Atong makita diri, mankind is reconciled to God through unlimited atonement, expiation, propitiation, and redemption. Importante ni siya nga mga words no mabito nang gina-series na ko ni gikan sa redemption, propitiation, reconciliation. Gina-series na to ni kay importante ni siya. So ang mga tao daw, mankind is reconciled to God through unlimited atonement. No? Unsa man ning unlimited atonement, no? Importante nga masabdan to unsa gining unlimited atonement. Ang unlimited atonement man God, nagsugod ni siya sa, actually, shadow ni siya sa gitawag natog Old Testament nga pattern. Sa Old Testament man God, ang ilang ginabuhat, sa dihang nakasala sila batok sa Dios, aduna sila 3 major nga sala, mga Israelites, no? Tulo ka mga major nila nga mga sala sa ilahang panahon. Ang una, ang dili nila pagsunod sa balaod sa Dios. Ang ikaduha, ang dili nila pagsalig sa divine provision sa Dios. Which is nagyapon na sa tuang panahon karon nga usay dili ta makasalig sa grasya sa Dios o usay magsalig ta sa atong kaugalingon, no? O mo nang ikaduha nga sala nga nabuhat sa mga Israelites. Bisan ang Dios nagahulog na nila sa ilahang panginahanglanon, provision, sa gihapon doubtful paghihapon sila sa unahan. In fact, adunay usa ka sugo sa Dios ngadto kanila nga dapat dili sila magbaon. Dapat dili sila magdalag baon para sa sunod nga pagkaon. Kung gihatagan man sila pagkaon sa buntag, dili na sila dapat magdala og baon para sa panihapon. O kung nanihapon man sila, kung nanihapon man sila,
dapat dili na sila magreserba og ilahang pagkaon para sa buntag. Pero tungod lagi ang tao kay kulang lagi sa pagtuo, pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios ug pagka-generous sa Dios. Ang gibuhat sa tao unsa man, magtipig sila. Naiuban ilang isulod sa ilang bulsa kay ilang una-una pangpumahaw ni. No. So nawala gyud ang ilang pagtuo ug pagsalig sa Dios. Nga ang Dios mo provide na pud sa ilaha inig kabuntag. Ana man unta, no? Ang Dios mo provide nila sa gabi, pagkabuntag na po'y provision. Pero sa ilaha na wala, no? Ato nakita nga wala gyud nakatumong ang ilahang tinuod nga pagtuo ngadto sa pagka-grasyoso sa Dios. Wala nakapilit, no? Og tungod niya na ato nakita katong mga nagabaon bitaw nga nagasulod og mga pagkaon sa ilang bulsa, inig kabuntag ato inig mata nila, di na nila makaon kay gipang ulod na. So usa ka hulagway po na sa tuwa bitaw no nga usahay mag-prepare tag pagkaon unya atong buhaton nga i-prepare nato ning uban sa ugma, which is sa ila sa mga Hudiyo wala sila gitudloan niya na kay naay divine provision sa ugma na pod. Mao man nahitabo unta sa tuwa. na divine provision sa ugma. Pero wala kalabang mga Israelites niya na bagulbol gihapon sila. Nagdinalo gihapon sila bisan man ang divine provision sa Ginoo naa matag buntag ug matag gabi kay kaduha man lang sila mukaon. Breakfast man lang ang ilaha o dinner. Atoa naman tay lunch, yan napakita snacks, no? Di puta basta-basta. Murag kuan puta kanang ganahan kita magkaon-kaon ba, no? So nabagsak gyapon sila niya nang gitawag nato pagsalig sa divine provision sa Dios. And then ang ikatulong sala nila kining dili pagtuo sa divine gitawag nato delegated authority. Nay mga tawo nga gihimo sa Dios nga gihatagan sila og katungod sa pagdumala ngadto kanila pero wa nila gitahod. Si Moses wala gisupak-supak nila si Moses, si Aaron wala ginasupak-supak nila. Ug busa kung atong tanawon ang summary gid sa mga Hudiyo, makasasala gid sila. Pareha pud gud nato makasasala, pero sa ilahang nga panahon mao katong tulo ka mga major nga sala nga ilahang ginabuhat. Ug tungod niya na kay na may mga gitawag nato gisaligan sa Dios nga mga sacerdote ug high priest, matagtuig niya na wala sila ginabuhat. Ang ginabuhat nila mao na ning shadow Christology. Ang ginabuhat nila na sila tinuig nga halad o mao na tong magpatay sila og hayop, ang dugo ilahang pagadalon sa tabernacle, kay tabernacle pa man tong nagbiyahe pa sila padulong sa Kanaan, land of promise. And then ihatag nila sa high priest. And then ang high priest musulod siya dito sa tabernacle. Kaya dito sa tabernacle naay division dito ang gitawag og dapit sa balaan adi naa ang presensya sa Dios. Og naay Ark of the Covenant dito. Ang Ark of the Covenant ang sulod niya tong Ark of the Covenant na dito ang emblem o naghulagway sa sala sa mga Hudiyo. Tong tulo ka major nga mga sala nila. Kung sa tong tulo ka major nga sala nila, kung sa una, ang dili pag sunod sa
mga kasuguan. Ay kaduha, ang dili pagsalig sa Dios nga mo provide siya sa ilang adlaw-adlaw panginahanglanon. Dako kay na nga pagtulunan na lang kanato nga dapat magsalig kita sa grace provision. Nga dapat di ta magkabalaka sa ugma kay nagi grace provision. And then ikatulo, katong wala sila magtahod o magtamod sa mga delegated authority. So, naana siya dito sa sulod sa Ark of the Covenant o ang ginabuhat sa high priest sa diyang ang mga Hudiyo maghalad na sila sa ilang dugo, i-sprinkle na sa high priest dito sa ibabaw sa Ark of the Covenant. Ang ibabaw sa Ark of the Covenant mao kanang gitawag nila og mercy seat. Mercy seat. Pagsablig niya na dito, na dinha ang presensya sa Dios, pagsablig sa high priest dito, ang katong tanang sala nga nabuhat nila sa usa ka tuig matabunan. Matabunan. So dili na makita ang ilang sala pa kay natabunan naman. Pero kana siya naghulagway sa umalabot nga Savior nga mos Jesus Christ. Naghulagway sa umalabot nga Savior nga Jesus Christ. Pero yes, sa ilang panahon, matabunan niya po ng ilang sala. So, sa dihang matabunan na ang ilang sala, mao na siya ang picture sa gitawag gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Sa dihang ang iyanang dugo mo iyang giula dito sa cross Calvario, mo to siya unlimited atonement. Mo gito siya final nga atonement gyud nga gitabunan niya ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Busa ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, dili na dapat kahadlukan sa tao tungod kay ang sala natabunan naman sa dugo ni Kristo Jesus. O pinagi sa iyang espirituhanong kamatayon, ang usa ka tawo nga motuog mosalig sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Yes, maka-ambit siya sa grasya sa Dios nga moong kinabuhing dayon. So, human naman, gibuhat naman ni Jesus Christ. So, mo ka nang ginatawag na to unlimited atonement. Now, anhi kita sa expiation, no? So, now, sa to, mankind is reconciled to God through unlimited atonement. Na-reconcile ta nga to sa Diyos, pinagi sa unlimited atonement, which is the work of Jesus Christ on the cross. Now, kining expiation, E-X-P-I-A-T-I-O-N, lahi sa gitawag unlimited atonement. Pero maumaora sila og purpose. Ang expiation gi-cancel niya ang atong utang. Kita may utangan, kita may nakasala. So, gi-cancel niya. Cancellation of our debt. Morning expiation. Na kung imong tanawon, atonement gikubiran, murag gihapon kay ang iyang gisgutan gihapon is pagwala gid sa sala. Pero nasay kalainan, no? Gi-cancel sa ato pa cancellation kung nakay utang kanindot ba niya na nga ang imong utang wala na? Di ba naikanta niya na nga nakoy utang nga dili ko kabayad, iyang gibayran. I have a debt I could not pay. He paid the debt he did not owe. No? Nagisgot may tungod sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Kita ang utangan nga di ta kabayad sa atong utang, siya ang may bayad. So cancellation mo ng expiation mo ng number 2. Ang number 3 kining gitawag na to og
propitiation. Actually, natudo na ako na itong milabay nga huibis, no? Ang propitiation nga, ang Diyos nga mahan, natagbaw na siya. Satisfied na siya sa buhat sa iyang anak. So, buti pa sabot nga, ang standard sa Diyos nga mahan, nga ang matag-usa ka tao sa kalibutan, no? Ikaw ug ako, nga naanini nga kalibutan, sa dihang ikaw mutuo sa buhat ni Jesus Christ sa cross, ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, mo ipikto, amo na nang gitawag na itong efficacious grace, no? Mo ipikto sa imuhang kinabuhi. Ug busa ang grasya sa Dios muduol nimo. Now dili ikaw ang miduol sa grasya, kundi dili ang grasya sa Dios mo'y miduol sa imuha. Efficacious grace. No? So karon ang nahitabo sa usa ka magtotoo, kaya magtotoo naman siya, ang Dios nga mahan nga taas kayo siya og standard para nga ang usa ka tawo makaadto sa langit. Unsa gani ang standard? 100% righteousness. Walay usa ka tawo nga adunay usa ka sala nga makaadto sa taas. Tungod kay ang iyang standard is righteousness 100%. So, ang usa ka tawo dili gid makaadto dito kung adunay siya sala. Busa kining doctrine of propitiation, ang Diyos nga mahan nagtanaw sa iyang anak dito sa cross ug natagbaw siya sa buhat sa iyang anak nga si bisan kinsa nga mutuo sa buhat sa iyang anak, ang Diyos nga mahan okay ko, wala na ko'y problema kay okay na ang gibuhat sa akong anak, natagbaw na ko. So mo nang gitawag propitiation sa 1 John 2 verse 2. So ang ikaupat dinhi kining gitawag nato og redemption. And redemption katong gikuha nato sa term Griego nga pinulong nga apolutrosis o kining gitawag nato exagoratio, no? Which is naghisgot ni tungod sa pag-purchase ni Jesus Christ kanato. So lahi na pud ang redemption. Ang redemption is gipalit punta. So I just do hope nga inyo nang mabalik-balik ng mga termino gikan sa reconciliation, and then unlimited atonement, expiation, propitiation, and redemption. Dapat matuyok na to na sa tuang kalag, no? So ang redemption gipalit na punta ni Jesus Christ. So nakasala man ta, nawala man ta sa maya sa Dios, bisan tinuod siya ang nagbuhat nato, iyan na putang gipalit. Gibayaran ta niya motong sa 1 Peter 1 19 to 20 na pod, no. Gipalit kamo sa bililhong dugo ni Kristo Jesus. So we are purchased. Gipalit kita. Now, mankind is reconciled to God. Muna ng true unlimited atonement, expiation, propitiation, and redemption. So, provided by Christ on the cross. Giprovide gina niya dito sa cross. Muna'y grasya. Muna'y grasya. O sumala pa sa meaning sa grasya, grace is the policy of God, which is no human merit and ability that can add to it, no. Dili pwede nga madugangan ang grasya sa Dios, dili pwede madugangan bisan man sa iyang merito o sa iyang abilidad o sa iyang angay pagabuhaton, tanan dili siya pwedeng makadugang sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios enough na. Wa nay kulang din ha. Titilistay, no, kompleto na siya. So, padayon ta. Now, only unbelief separates an individual from eternal salvation. Kung ang usa ka tawo magpabilin siya nga dili magatuo, magpabilin siya nga kuan siya
dili siya maka-appeal sa plano sa Dios. Kaya nga naman, ang invitation na aman, na may invitation nga dapat pagabuhaton. In fact, kanunay na ko nang gi-explain, kining duha ka major theologian, kini si John Calvin ug si Arminius. No? Tungod kay, diri gyud kasagaran nagabase ang ilahang, diri gyud nagabase kasagaran ang theology. No? Kay John Calvin manggod, ang iyan yung gituhan nga ang mga magtotoo pinili ng daan. O katong mga dili magtotoo, wala sila mapili nga daan. O ang major nilang doctrine niya na kanang gitawag nila the sovereignty of God, doctrine of election. God is sovereign kung kinsa iyang pilion. Muna the sovereignty of God sa John Calvin. Magbubuot sa tanan kung kinsa to'y gustong niyang maluwas, mao to. Samantalang pag moto ka sa Arminius, ang Arminius nagatudlo pud ang Arminius nga ang tao naay responsibility o kinahanglan nga motoo. Now, wala man sila magtagbo nga duha. Kay kang John Calvin wala na ibuhaton ng tao, ang Diyos na nagpili, ikaw langit man ka, ikaw impyerno ka, so wala na, no? Gibahin ang daan. Sumala sa ang ila pong gibasihan na kanang Ephesians 1. Kang Arminius pod, ang pagtuo pod ng Arminius mao nga nay responsibility ang tao. Ang tao kinahanglan mopili, which is tama siya din nga porsyon nga free moral agent ang tao. Buti pa sabot nga usa ka tao dapat mubuhat siya og desisyon sa iyang kinabuhi. Which is tama. Galing kay nadugangan lang og trabaho. So dito po nagka-problema ang kay Arminius. Nga murag buhat sa tao ang nakaluwas sa iyang kaugalingon, no? Adunay mga panahon nga natay mga gitawag nga naggagmay nga mga contention kay dili magid pwede ang usa ka doktrina i-compromise gyud nato, no? So which is sa tuwa dili kay grace man ta. Dili ta kay John Calvin o dili po ta kay totally kay Arminius. Nagtuo ta sa kang Arminius nga free moral agent. Pero kay namon ko'y gidugang ang ilaha nga wala sa tuwa. Ang atuwa, ang tao, yes, free moral agent, kinahanglan ang tao, mupili. Nasa evolution. Mupili siya, either mupili siya sa grasya sa Diyos, o i-reject niya ang grasya sa Diyos. Ang grasya sa Diyos na humana. Namatay na si Jesus Christ sa cross. Ang itong doctrine sa reconciliation, unlimited atonement, expiation, itong propitiation, redemption, humana sa cross, ready na. O mingon ng Diyos, once nga mutuo mo niini ang akong grasya, akong ihatag sa inyo, ha? Ana, ha? Ginabalik-balik na ko ni kay naigamay nga butang dinhi nga dili pa gyud klaro sa tao, no? Mo nang gina-emphasize gyud ako sa inyo, ha, kay or else mahimo nang buhat sa tao ang kaluwasan. So, ang gibuhat sa tao, free moral agent siya, kinahanglan nga mo decide gyud siya. Mupili gyud siya sa pagtuo sa gibuhat ni Jesus Christ nga maong grasya. Og sa diyang mutuo siya kang Kristo Jesus, ang grasya ready naman, no? Human naman. Nag-ingon na ni Jesus Christ titilistay. So, sa diyang ang usa ka tao mituo ang grasya gihatag ngadto kaniya. Ug mao nang gingon sa Episodos 8:9, kay pinaagi o sa ubang translation, tungod sa grasya nangaluwas kamo. Tungod sa grasya, kining grasya tungod niini naluwas kamo. Pinaagi pud sa inyo ang pagtuo. O mo nang gisgutan niya nga nakay responsibility nga motuo ka. So, importante nga motuo apan ang grasya wala nimo nakaplagi ang grasya. Tungod kay ang grasya ang miduol sa imuha. Ang grasya ang gihatag sa imuha
ang kaluwasan gihatag sa imuha, mo nang gitawag natong efficacious grace. Ang grasya nga gibuhat na ni Jesus Christ sa cross, may epekto sa dihang ang usa ka tawo mituo. So mipilit ang grasya nga to sa imuha. So, dili tong ang imong pagtuo mo yung nakaluwas nimo. Analyze sa gina ninyo pag-ayo kay importante gina. Yes, ang inyong pagtuo susi, pero dili to mo ang nakaluwas. Ang buhat ni Jesus Christ sa cross ang nakaluwas. Mo'y gihatag sa inyo ha, sa takna nga mituo mo. Di man gid pwede pud mabali. Kay kung baliktaron nimo, mapareha kang Arminios. Dili mo ta Arminios. Ma-full man ta sa Arminios God kung dito tas magsugod spikas. So, ang ato agyod dili gyud sa Arminios, di po ta sa Calvin. Ang ato agyod nga ang grasya sa Dios mo'y nakaluwas nato. Kadaghan naman na, sige mga itag istorya niya na nga, grasya gyud ang kaluwasan, pero wa din nato masabti nga mo'y tag ang grasya ang kaluwasan, pero mo'y una-una sa tao, no? So, kinahanglan maklear ta din na, no? So, inana, no? Ang grasya sa Dios mo'y nakaluwas nato. Ang pagtuo, murag igo lang siya nga nagmagnet sa grasya sa Dios. Miduol ang grasya sa Dios. Murang kay pinagi tungod sa grasya naluwas ka mo, pwede inana nga pagka statement sa Efesio 2. And then at the same time, ang silyo sa balaang espiritu, automatic gisilyuhan ka sa balaang espiritu. Not until ang sealing ministry of God the Holy Spirit, wala pa misulod sa imuha. Wala pa salvation dito. Inani ha. Pagdawat nimo, either pagdawat o pagtuo, no? Pagdawat nimo, pagtuo nimo, ang balang espiritu, wala pa siya. Napay probably matud pa ni Pastor Tim niya na either 5 or 6 seconds. Una nagdagan pa siya. Either 5 or 6 seconds. Fuck on. Dili automatic, no? Subot ipasabot nga sa imong pagtuo wa pag ito'y labot. Dito nagsugod ang tinuod nga kaluwasan sa dihang ang balang espiritu misinyo sa imuha, mi-indwelt sa imuha, mipuyo na sa imuha. Og nag-create og human spirit. Kasi, sa pagtuon nimo wala pa man kay human spirit. Di ba? Sa pagtuon nimo wala pa kay human spirit. Nagtuo na ka. So, naluwas na ba ka nga sa imuhang pagtuo, wala pa man ang human spirit? Dito na yun ang kaluwasan sa dihang ang human spirit na imuha nang nadawat nasilyuhan na ka sa balang espiritu, mi-indwelt ng balang espiritu, mo na itong gitawag na ito, efficacious grace. Which is, sa una-una sa uban, mayroon din sila, faith alone and Christ alone. Tama man ang faith alone and Christ alone. Tama gina siyang faith alone and Christ alone. Kaya nga naman, sa imong pagtuo kang Kristo lamang, ang grasya mi-epikto nga na kanimo. Mo nang efficacious grace. Kung dili ka mo tuo, ang grasya sa Dios dili mo epekto sa imong kinabuhi. So wala problema sa faith alone and Christ alone. So kana importante kay na nga masabtan nato. Now, there is a reconciliation kinahanglan masumpay nato diri ang gitawag nato substitutionary spiritual death of the Lord Jesus Christ. Importante po ni siya, inangano, na yung mga doktrina diri nga atong nakita nga bisan man gani sa tuwa nga mga doctrinal movement, wala gyapon ta nagkauban, no? Naigagmay gyapon bikil, no? So diri sa substitutionary spiritual death, nagaingon din eh. The separation from God the Father experienced by Jesus Christ when on the cross, He accepted the judgment for all sins of mankind.
Walay problema ni kay kanunay nato ning sulti gyud gina-explain nato nga sa diha nga si Jesus Christ didto sa cross ug sa diha nga ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga gipasa ngadto niya. Unsay nahitabo? Ang Dios nga mahan mi separate sa iya. Amo na itong explanation sa spiritual death. Kay death means separation man. So nag-separate man sila. May separate man ang Dios nga mahan. So mo na itong gina-emphasize nga spiritual death, no? Now, on the cross, He accepted the judgment for all sins of mankind. Iyang gidawat ang tanan nga judgment sa tanang sala sa katawan sa kalibutan. Makita ka na sa Marcos 15:34 o bisa man sa 2 Corinthians 5:21. Ang sa 2 Corinthians 5:21, siya nga wala makaila og sala, gipakasad-an siya. No, mao nang gisgutan niya sa 5:21. Tungod kanato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga ana sa Dios. So gidawat niya ang kasalanan para nga kita mamatarong pinagi kaniya. So padayon kita kay importante, no? So identifies Jesus Christ's redemptive work on behalf of humanity and is the actual meaning of the figurative term blood of Christ. So figurative kini siya sa term nga the blood of Christ. The spiritual death of the Lord Jesus Christ. Magisig kita the blood of Christ, it talks about the spiritual death. The substitutionary spiritual death of the Lord Jesus Christ. Now, paminaw mo pagmaayo, no? Kaya importanteng masabtan nato ning word nga substitutionary spiritual death. Kay naigamayng ligas na ini, no? Naigamayng ligas. Diri nagaingon, separation from God from noon to 3 p.m. on the day of the crucifixion, our Lord suffered spiritual death as billions and billions of sins, including the worst transgressions in human history, were imputed to Him and judged. Mao kining sa Matthew 27:45. O bisan man sa 1 Peter 2:24 ato kining pagbasahon karon taon, no. Now, gikan daw sa noon, unsa man ning oras sa ang noon? 12 noon, no? From noon to 3 p.m. on the day of the crucifixions, our Lord suffered spiritual death. Noon sa nga klaseng spiritual death? Substitutionary. Napaminawa, substitutionary nga naman, dili man siya ang nakasala. Substitute lang siya. O nang gitawag, substitute lang siya. Now, sa Matthew 27:45, ug bisan man diri sa 1 Peter 2:24, magbasa lang ta og usa ka bersikulo para dili kayo mahurot ang atong time. Sa 1 Peter 2 verse 24, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo nang ayo. So naghiskot mi tungod sa substitutionary spiritual death ni Jesus Christ. Nga kung imong bagatanahon, siya ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas, gibitbit ni siyang lawas ngadto sa kahoy. Unsa man ang kahoy? Cross. Dito sa cross. Aron kita mamatay ngadto sa sala, buti pasabot nga gikan sa atong pagkamakasasala kay napanunod man nato ang sala gikan kay Adan, pinagi nini maluwas kita, no? Ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong, mahimong mamatarong kita, positional nga pagkamatarong. Pinagi sa iyang mga samad kamo nang ayo. So we were helped. Pinagi sa pag-antos ni Jesus Christ sa cross,
Kita nangaayo kita. Now, he revealed his spiritual death to the world by screaming, my God, why have you forsaken me?" So, mo ning gihisgutan sa Matthew 27:46. Gipasabot niya nga nakaangkon siya og espirituhanong kamatayon. Kaun sa gani ang meaning sa kamatayon? Separation. Death means separation. Sa dihang ang usa ka tawo mamatay, unsa mitabo niya na separate ng iyang lawas gikan sa iyang kalag ug espiritu. So, separation. The word death means separation. Sa dictionary, gitawag sila cessation from life. Pero lahi manggod ang definition sa secular kaysa gitawag nato theology or sa gitawag nato spiritual. So dili gisgutan niya nga separation, na-separate si Jesus Christ from God the Father. Pila ka oras? 3. Gikan sa 12 noon ngadto sa 3 p.m. O muling panahon na nga misinggit si Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me?" So, nini nga time, ang Diyos nga mahan, may palayo nga to kaniya, tungod kay ang tanang sala, gitungtong siya nga baga. And the righteousness and justice of God the Father could have no association with sin, except to judge it. Dili pwede nga mag-associate ang righteousness of God the Father sa sala. So kinahanglan gyud nga ang God the Father mo separate. Kay nga naman ang sala na kang Jesus Christ gitungtong sa iyang baga. So munang gitawag nato separation. No association with sin except to judge it. Therefore, the Father had to separate himself from the humanity of Christ while he was identified with our sins. So mo nang gitawag na to explanation na to sa spiritual death, no? Nga na-separate siya sa God the Father. The separation, the unspeakable agony of Christ's spiritual death was the cause of atonement, the payment for sin. Amo ni bayad ni siya sa atong mga sala. Sumala pa sa Isaiah 53:4-6, Romans 5:10, Colossians 1:22 ug bisan man Colossians 2:14. Now, as a substitute for us, Jesus Christ took our place, the place of separation. Kita man ang na-separate sa Diyos, kaya kita may makasasala. So, iyang giangkon ta. Siya ang nagantos. Siya ang willing nga ma-separate siya sa God the Father for 3 hours. Para lang ma-reconcile ta, no? So, Jesus Christ took our place, the place of separation, that He might bring us to God, para ma-reconcile ta nga to sa Diyos. 3 hours. Ang pagbayad ni tanan natong mga sala. So, that He might bring us to God by providing atonement for the entire human race. So, katong 3 ka oras, mo tong atonement ni Jesus Christ for the entire human race. Tanang katawhan sa tibok kalibutan, no? Mo to ang atonement. Psst. Pag puyo mo. Dili mo makapamina pag maayo, no? That He might bring us to God by providing atonement for the entire human race. Romans 5:8 states that while we were yet sinners, Christ died for us. Means hooper. The Greek preposition hooper, used with the genitive of advantage, is best translated instead of. Ang word nga instead of, nagpasabot ka na siyang imbes kita unta siya.
Imbis kita ang tangilansang sa cross, siya ang nagpalansang sa cross. So, mo nang pulong nga hooper. We should have been judged for our sins. Kita magidonta ang dapat paghahukman sa mga sala. But while we were yet sinners, Christ died on behalf of us as a substitute for us. So, Jesus Christ, mao ang substitute alang kanato. Now, when God the Father forsook His only Son, it was entirely to our advantage. Balik ko na ko, when God the Father forsook His only Son, itong gibiyan niya ang iyang bugtong anak, it was entirely to our advantage. Para gini sa tuang kayuhan. For the greatest demonstration of love and grace, remove the barrier between God and man and open the way to eternal life. So, gi-remove niya itong barrier, katong 6 barriers, katong unom ka barriers nga nagbabag na to, nga dili kita pwede makaadto sa Dios. Gi-remove niya to para lang kita makaadto kita sa dalan sa kinabuhing dayon. So apart from this divine intervention, we would all remain eternally condemned and alienated from God. So morning sa Romans 3:23, no? Magpabilin kitang alienated. The uniqueness of His spiritual death, we must distinguish between the real spiritual death of the human race and the substitutionary spiritual death of Christ. Namo niya akong gingon nga focus ta diri kay importante kay ni siya nga subject, no. Kining gitawag na to the real spiritual death and the substitutionary spiritual death. Now, careful ta din kay naititsing din nga kinahanglan natong masabtan jud. Sa Romans 5:12-21, real spiritual death is separation from God in a state of sin, a condition that began with Adam and applies to his progeny, all mankind, sa Genesis 2:17, o bisa man sa Romans 5:12 o 6:23. Ang buti pasabot din nga kita nga mga tao tungod kay nakasala man ang una natong ginikanan. Pagkasala sa atong unang ginikanan, napasangan hikanato ang Adam's original sin. Gi-impute ang Adam's original sin sa tuwa, ug munang natay personal sins nakapanunod sa sala. No. O karon kay naman ta nining sala, morning ang atong human spirit. Unsa nitabo nawala. Nawala ang atong human spirit. Mo ni gitawag atong spiritual death. Nahimutang spiritual death. Nahimo lang tang body and soul. Pagbuhat unta sa Dios sa tuwa, body, soul, and human spirit. Pero sa diyang nakasala, si Adan og si Eva o kita nakapanunod, unsa nitabo sa tuwa? Nahimutang spiritual death. Patay ta. Og isip espirituhanong patay, wala human spirit, dili gid siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Dili gid niya masabtan ang mga espirituhanong butang. Kay espirituhanong patay man ta. Now, anhi kita karon sa substitutionary spiritual death. Lahi ang spiritual death, ang real nga spiritual death, lahi ang substitutionary spiritual death. Ngano man? Ang real spiritual death, kita mismo makasasala. Busa, kita ang atong tawhanong espiritu patay. Now, diri sa gitawag na to substitutionary spiritual death is separation from God in a state of perfection and impeccability. So lahi ni siya, no? So ang substitutionary spiritual death is separation from God in a state of perfection and impeccability. Buti pasabot nga si Jesus Christ, nagpabilin siya nga walay sala. O wala gyud siya nakabuhat og sala. Apan, atong nakita, siya naay gitawag espirituhanon nga kamatayon. Pero unsa nga klase ang kamatayon? Substitutionary spiritual death. Now, this
applies exclusively to Jesus Christ. Kining gitawag na to substitutionary spiritual death. Kay Jesus Christ lang gini ma-apply. Walay laing ma-applyan ini. Dili pwede sa tao kay atwa real man atwa real ang atong spiritual death. Samantalang kay Jesus Christ is substitutionary spiritual death. But sabot, wala siya makasala. Nagpabilin siya nga righteous, nagpabilin siya nga balaan. Wa siya nakabuhat og usa ka sala. So, the sinless humanity of Christ died spiritually. The just for the unjust. Mone, the sinless humanity of Christ died spiritually. Wala siya sala ha, pero namatay siya spiritually. Now, paminawan ninyo kay gamay kayong ligas na ini, ang gikan sa real spiritual death, diri sa substitutionary spiritual death, kay dili sila pareha. Now, mao lang gisigutan sa 1 Peter 3:18. Padayon kita. Not only retain his impeccability, but endured the excruciating pain of judgment with inner happiness. Now, ang hitabo kay Jesus Christ, sa iyang pagpabilin nga gitawag na to walay sala, gawas niya na nga nagpabilin siya nga walay sala, nagpabilin pa gid siya, bisan man sa mga excruciating pain of judgment, nga diin adunay gihapon siya kalipay. Bisan man dito sa cross. Now, Christ's spiritual death is also distinguished from Adam's by its cause and results. Namely, the real spiritual death of Adam was caused by personal sin, and the results included loss of the human spirit. Now, diri paminawa pa kayo ha. Ang katong nabuhat ni Adan og ni Eva, tungod kay nakabuhat yun og personal nga sala, na-loss ang atong human spirit. Moto'y spiritual death, real spiritual death. Og nahimo kitang total depravity. So wala na mahimo ang tao, bisag unsa pa iyang huna-hunaon, bisag unsa pa iyang abilidad, wala na siya mahimo kung makabalik nga to sa Dios tungod kay helpless siya. Makasasala gid siya. Nag-operate siya sa iyang area of sa old sin nature, sa area of weakness o sa area of strength. Nga din wala siya may produce nga divine. Bisan man sa iyang panghuna-una, wala siya mabuhat nga divine sa iyang panghuna-una. Dili madawat sa atubangan sa Dios. Nahimo siyang total depravity. Ang total helplessness to attain a relationship with God. Dili na gid siya pwede pa nga maka-attain siya sa relationship with God. Now, mao na ang sa tao. But in the case of Jesus Christ, all the sins of the world were placed on Him through a judicial imputation. Ang kang Jesus Christ, nasiya sala, pero ang sala niya is gitawag og judicial imputation. Judicial imputation, dili ihang sala. Gipasangi lang sa iya. No? Dili sala niya, pero gipasangin lang siya sa sala. Mao nang gitawag judicial imputation. Wa man siya nakabuhat og sala, nagpabilin man siya nga hingpit. Now, tungod niya na kay gitawag kana siya og judicial imputation, no sins were committed by him sa Romans 5:18. Furthermore, the humanity of Christ retained his human spirit throughout the judgment. So, wala mamatay ang iyang tawhanong espiritu. Nganong wala man namatay ang espirituhanong espiritu, wa man siya makasala. Lahi sa tuwa, kita ang personal nga nakasala, o busa, ang balang espiritu na wala ang hinato. Pero si Jesus Christ, wala siya makakuha, wala siya nakahimo, og sala, nagpabilin ang iyang pagka-impeccability, nagpabilin ang iyang pagkamatarong, o ang iyang imputation is judicial lang, o sa balaod manggod sa legal, ikaw nga gipasangin lang sa sala, dili ka guilty sa sala, kay gipasangin lang ka ra. Si Jesus Christ, gi-impute lang sa iya ang sala, nga dili iya ang sala. Mao nang gitawag
substitutionary spiritual death. Okay, substitutionary spiritual death man na siya. Wala mamatay ang tawhanong espiritu ni Jesus Christ. Lahi sa tuwa. O unsa nito tuwa? Namatay. Pagkatao ginato, gi-imputan ta og kanang eternal life, gi-imputan ta og soul life. At the same time, gi-imputan ta og Adam's original sin. At sabay dayon sila. So totally deprived ta. Separation from God automatic sa pagkahimog sa kabata. O muna nga walay mahimo ang usa ka tawo para sa iyang kaluwasan. Gawas sa grasya sa Dios nga mo epekto ngadto sa iya sa takna nga siya motuo. So ang grasya sa Dios mo miduol sa tawo sa takna nga motuo ang tawo. Sa dihang mo response ang tao. Now, buti pasabot, yes, importante ang pagtuo. Pero, dili ang pagtuo, mo'y nakapakuha sa grasya, kundi ang grasya, mo'y miduol, nga to sa katawo nga, mituo. Dili pwede siyang mabalik, kung ibalin mo, maparihan na kag Armenian. Nga, naka-cooperate, nakatrabaho ang tao. Murag responsibility na ba sa tao nga naluwas siya. Di wala kami ngon nga naluwas ko grasya gid sa Dios. Kung wala pa'y Dios, wala pa'y grasya sa Dios, di ko maluwas. So dili na yung nanay mong statement. Moingon ka na nga naluwas ko tungod sa akong pagtuo. Murag gisaligan na nimo ang imuhang yes, tinuod importante ang pagtuo lagi no. Kinahanglan man gyud mo decide ang tao gud kadali. Now, napatay 5 ka minuto, no? Kadali, atong padayonon kini siya. So, klaro na tan ito, ang kalainan ni Jesus Christ sa tao. Ang tao, unsa nga tuwa? Real spiritual death ang tuwa. Tungod kay kita ang makasasala. Si Jesus Christ, gitawag ang iya og unsa? Substitutionary spiritual death ang iya. Kaya nga naman, dili wala siya makabuhat og sala kundi gi-impute lang sa iya ang sala nga wala niya nabuhat. Judicial imputation. Og busa ang iyang human spirit wala maapektuhi, wala mamatay ang iyang human spirit tungod kay dili mo to iyang sala, substitutionary man lang to, no? So Roma 5 atong basahon sa kadyot, Roma 5:18. Busa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo, nagiskot may tungod sa paglapas ni Adan, misangpot sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tao. Mao man usab ang buhat sa pagkamatarong nga gihimo sa usa ka tawo. Kinsa nga pagkamatarong kay Jesus Christ, naghulagway nga wa gyud siya makasala. Musangpot ngadto sa hukom sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tao. So, gidescribe din as Jesus Christ, wala gid siya makasala. Si Adan nakasala, then gi-translate nga to sa pikas nga si Jesus Christ nga walay sala. Pinagi sa pagkasala ni Adan, kitang tanan, makahiyagom ta sa hukom. Pero pinagi sa pagkamatarong ni Kristo Jesus, kita pod nabuhi, makabutong buta og kinabuhing dayon. So, tiwasan ko na lang Furthermore, the humanity of Christ retained his human spirit throughout the judgment. After his saving work was complete, he said, "It is finished." Sa dihang nahuman na ang iyang saving work, napaminawa ha? Sa dihang nahuman na ang iyang saving work, human ha? Wala makulangi. Sa dihang nahuman ang iyang saving work, he said, "It is finished." And then he died physically by dismissing his human spirit into the hands of the Father. So muna nga ang kahimtang ni Jesus Christ sa dihang padulong na siya sa kamatayon, iyang gitugyan ang iyang human spirit ngadto sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man naun sa iyang espiritu, wa man namatay. Buhi man ang iyang espiritu, dili man pare sa tuwa nga patay itong espiritu.
Pero sa case ni Jesus Christ, buhi ang iyang espiritu, o busa, gitugyan niya ang espiritu ngadto sa Dios Amahan. Busa, ang iyang espiritu, mipauli ngadto sa Dios, ang iyang kalag, miadto sa Hades, nagwali ngadto sa mga angels, mga fallen angels, nga nakighilawa sa mga anak ng babae sa tao, nagwali siya dito victorious proclamation, ug ang iyang lawas, gilubong. So ang lawas ni Jesus Christ, gilubong, gitabunan og bato, ang iyang kalag, miadto sa Hades, nagwali, ug ang iyang espiritu mipauli ngadto sa Dios. Ang iyang human spirit mipauli ngadto sa Dios. So wala mo unsang human spirit ni Jesus Christ, kay ngano man, wa man siya nakasala. Nagpabilin siyang impeccable. Wala siya makabuhat, bisan sa iyang humanity, wala siya nakabuhat og usa ka kasala. Sumala pa sa Hebrews 4:14 ug 15. No. 1 minuto na gyud. So diri na nato tapuson kung namoy mga pangutana, pwede mo makapangutana, pero kung wala, moadto ta sa closing prayer. So spiritual death so that we believe, na isa ka comment diri, kadaliha. Unsay buot ipasabot nimo anang tungod sa iyang samad kamo nang ayo. Sa katong kuan kini sa First Peter ni, no, ang gisgutan dinhi, unsay buot ipasabot niya nang tungod sa iyang samad kamo nang ayo. Yes, ang samad diri dili ang gitong samad nga katong mga gisamad-samaran siya, kung dili sacrificial ni Jesus Christ, katong pag-antos ni Jesus Christ. Naayo ang atong spiritual life. Imbis patay unta ta spiritually, pwede na ta nga mabuhi. Maayo na ta, no? And then isa, his spiritual death so that we believers will be spiritually alive. Yes. Dati spirituhanong patay kita, pero sa dihang mituo na ta kang Kristo Jesus, kita nga mga magtotoo, nahimo na tang espirituhanon buhi. So ang atong human spirit na-quicken, ang atong human spirit buhi na pud siya, ug busa nahimo na pud tang spiritually alive. Unsa pa ni? Kining uban pagpasalamat na ning uban, no? So okay, so wala na ilain, no? So tuta sa closing prayer, mag-aamputa. Amahan na mo nga Diyos na iningatak nas kagabhion, kami maghatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga kanimo tungod sa imong kaayo sa among makinabuhi. Wala gid ko nagakulang matag karon ug unya, naga-provide ikaw sa among mga panginahanglanon, matag buntag, matag gabii, sa tanang panginahanglanon, ikaw gid ang tag-iya sa tanang mga butang sa kalibutan. Father God, thank you so much, especially sa espirituhanong mga panalangin, nga din among naangkon. Sa diha nga kami, nakabaton na og relasyon nga na kanimo, among nakita ang pinaka-importanting bahin sa kinabuhi nga mo ang pagkinabuhi nga espirituhanon, pagkinabuhi nga in fellowship with you, pagkinabuhi nga uyon dia sa imong kabubuton, pagkinabuhi nga diin kanunay nga nagasunod nga na kanimo. Father God, sa among pagtapos karon, ang itugyan ang tagsa-tagsa namo kang magkinabuhi nga na kanimo. Salamat sa imong divine protection sa among pagpamauli sa tagsa-tagsa namo kang mga panimalay. Ug salamat usab bisan man sa pipila nga naga-online. I pray, Heavenly Father, nga imong pulong kanunay gyud nga magahimuno sa matag usa kanamo. Magapatubo kanamo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.